Hello mga ka-reloan, kumusta kayo? So another day ay another loan application nga tayo. Mag-comment naman kayo kung na-miss nyo yung ating loan application kasi medyo matagal na tayo hindi nag-a-apply. Panay tips ang ating binibigay nitong lately. Sa mga laging nanonood sa akin dyan, sana naman ay meron. Etong loan application na to ay napanood ko kay Ma'am Eliza Nevado. Ayan yung kanyang page. I-subscribe nyo na rin siya dahil napakagaling din niyang mag-explain ng mga bagay-bagay tungkol sa mga loan application. And ito nga napanood ko sa kanya na ito ay 2 years ago na. I-download na nga natin si PitaCash. Pagka-download natin sa kanya at pag-open natin sa kanya, hihinga niya na tayo agad ng ating contact number and referral code. Optional lang naman yan pa. Pwedeng magbigay kayo ng referral or pwede rin namang hindi. Halimbawa, magda-download kayo nitong PitaCash at magkakaroon kayo ng account sa kanya, then meron kayong kaibigan na gustong umutang, then pwede nyo ibigay yung inyong referral code sa kanya para magkaroon din kayo ng commission dito kay PitaCash. Pero hindi po natin yan gagawin. Wala po tayong referral code dito kay PitaCash. Ayan, i-continue na nga natin at sasendan niya nga tayo ng 6-digit code sa ating contact number na isinend sa kanya. At ilagay lang natin yan. Pagkatapos nun ay pagagawain niya na tayo ng PIN. 6 na number ulit ito. Tandaan ninyo yung PIN na ilalagay nyo dito kasi every time na bubuksan ninyo ang account nyo dito kay Pita ay hihingin niya itong 6 na PIN na to. At ayan na nga yung lalabas, my loan, mabuhay, please select the loan amount below. I want to get, bahala kayo kung magkano yung gusto ninyong i-loan. Meron dyong 1,000, 20,000, 3,000. And ayan, take a loan. Pagkaya rin yung mag-take a loan to apply for the loan, you should fill in your details. So, mag-fill up na tayo ng ating details. 10 minutes daw ito. 10 minutes once and for all future loans. Ayan yung mga hihingi niya sa atin, ID information, personal information, reference information, work information. Sa ID information natin ay pwedeng UMID ID, pwedeng PRC ID, driver's license, and passport, and one or more. Sa personal information natin, yung ating full name, date of birth, marital status, address, email, and etc. Sa reference information natin, contacts of your relatives, friends, makakilala nyo for emergency calls only. Work information, syempre yung ating source of income, company name and ID, business permit for owners, and etc. Ito na nga yung ating personal information. Ayan, papapil up pa niya na yan sa atin. Dito naman sa ating, kung ano yung na-attain natin sa ating education, college graduate ba kayo, high school graduate, elementary, college level, and vocational. Ang nilagay ko lang dito ay high school graduate. And ayan sa ating ID information, you can submit 1 or more IDs to increase your chances. So, pwede daw kayong mag-send dito ng ID, 1 or more, kahit ilan yung gusto ninyo para daw mas mataas yung chance natin na ma-operan tayo ng credit limit. And isang ID lang yung aking pinili. Ayan yung mga ID type, passport, driver's license, SSS, UMID, National ID, and PRC ID. At ang in-upload ko dyan mga ka-reloan ay National ID lang. Ayan, nagkukusa na rin siyang i-fill up itong ID information. And dito rin sa ating address, pagkaya rin natin sa ID address naman yung kanyang hihingin sa atin. Ayan yung inyong province, yung city, yung barangay ninyo, and yung address at saka address type. And then, dito na tayo sa ating reference information, contact number 1, at isa lang yung kanyang hihingin. Ayan, help us verify your application, provide the relative, friends, phone number to increase your approval. Ayan, full name, phone number, and yung ating relations. Ang nakalagay nga pala dito ay automatic verification will be performed on the added numbers. Hindi ko nilagay yung totoo. And sa pagpipicture ng ID, nilabu-labuan ko siya. Tapos dito nga sa contact reference, hindi rin totoong number yung inilagay ko. Kasi may ganun akong na-experience mga ka-reloan sa pinag-applyan kong loan. Kahit hindi naman totoo yung reference information na nilalagay mo, ay ina-accept pa rin nila. Kahit yung ID, kahit labu-labu mo siyang picture, ina-accept pa rin nila at ina-approve pa rin naman nila yung ating application. Kaya ganun din yung ginawa ko dito. Tapos ayan, hihingi niya sa atin yung work information, main source of income. Ayan, nilagay ko dyan ay self-employed lang, kahit na employed naman talaga ako. Nilagyan ko, what do you do? Online selling. Yan, nilagyan ko siya ng monthly income na 30,000. Yun talaga yung usually na nilalagay ko. Yung monthly income ko ay 30,000. At ayun na nga, napakabilis niya. Konti lang yung hiningi niya talaga, ang bilis ng proseso.
And lumabas na nga is application is being processed. It usually takes 10 to 15 minutes daw bago tayo ma-approve and sasendan daw niya tayo ng notification once it's ready. So, inantay ko nga siya, medyo nainip nga ako at totoo yung kanyang minutes na ibinigay sa akin. So, hindi nga lang 10 to 15 minutes yung ibinigay niya, hindi nga lang 10 to 15 minutes yung paghihintay na nangyari sa akin, almost kalahating oras kong inantay. So, na-excite pa ako kung i-approve niya ako. And eto na nga ka-reloan. Ang sabi niya, we couldn't approve your loan. Oh my God, nakakalungkot. Hindi ako in-approve ni Pita Cash. But don't worry daw, many of our users got approved through our trusted partners. So may mga kapartner pala itong si Pita Cash. And tiningnan ko yung mga kapartner niya, nandito si Yaloan, si Manicat, si Pinbro, si Cash Express, si Pin Solution PH, si Honey Loan, si Preloan.pro, at si Kibiku. Ito daw ay mga partner niya ni Pita Cash. And ayun nga guys, hindi ako na-approve ni Pita Cash. Pero kung sakaling na-approve tayo ni Pita Cash, ang loan term niya, 14 days. Kung maglo-loan ka sa kanya ng 1K within 14 days, buo mong matatanggap sa disbursement method mo yung 1K. Ayan, eto halimbawa, pinag-loan niya tayo. Meron kasi kung kaibigan na na-approve dito din ng 1K. So, yung 1K ay loan term niya ay 14 days and matatanggap mo ng buong-buo yung 1K and kailangan mo siyang bayaran ng 1,418.60. So, sa loob ng 14 days, ang tutubuin niya sa 1K mo ay 418.60. Siguro good thing na rin na hindi ako na-approve dito kay Pita Cash kasi para sa akin sa loob ng 14 days ay masyadong malaki itong si 418.60. Compute natin kung magkano yung interest niya per day. 1,418. And ang interest per day niya, mga ka-reloan, ay halos 3% per day kasi 2.99 per day siya. So, super laki to hanggang heaven na pagkataas-taas nito. At sa loob ng 14 days, ang percent na tinubo niya sa atin ay 41.8%. Grabe to. Kahit buo mong matatanggap yung loan amount dito, hindi ko to ikatutuwa. Kasi grabe talaga. Biruin mo yun, sobrang iksi lang ng repayment period, pero 400 yun sisingilin niya sa atin at halos 3% interest per day. So, para sa akin ay good thing na rin na hindi ako na-approve dito. And yung dahilan sa tingin ko kung bakit hindi ako na-approve dito ay dahil nga hindi maayos yung pagkaka-picture ko sa aking ID. Blurred. Yan, hindi malinaw yung aking information kaya hindi niya ako in-approve. Kayo ba mga ka-reloan? Naka-experience na ba kayo dito kay Pita Cash? Kung may experience na kayo, paki-comment down. Ayan, kung ano yung na-experience nyo, kung same ba tayo nang nakita sa kanya. Yun lang mga ka-reloan. Sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayong araw na ito. Disclaimer lang mga ka-reloan, hindi ko kayo inuobliga na mangutang sa mga loan application review na ginagawa natin. Ginagawa lang natin to for educational purposes and makapagbigay sa inyo ng information para kung sakali man na may gusto kayong i-loan, ay makapagdesisyon kayo ng tama kung go ba kayo o hindi sa mga loan application na to. Kaya mahalaga talaga na nanonood muna kayo ng mga review. Kung nakatulong sa inyo ang video natin na to, please subscribe my channel, mag-like na rin kayo, and pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo tuwing tayo ay mag-a-upload. And sa unang magko-comment sa ating video ay makakatanggap ng 50 pesos sa kanyang GCash. Ayan, ipipm nyo lang ako sa aking page. Yun lang mga ka-reloan, thank you for watching. And lagi kong paalala at dasal na sana ay makaahon na tayo sa ating mga pagkakautang. Iwasan natin ang tapal-tapal system para hindi tayo tuluyang malubog. Dahil napakahirap pong malubog sa pagkakautang. Yun lang and thank you so much.